morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Kahapon mga kaibigan ay yung na-topic natin ay yung alin ba sa mga old na line na pwede nating hilain, ipasok sa ating mga alagang manok po. Kaya mga kaibigan, bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Sir Manny Visayas from Naga, Cebu. Alan Naba from Agusan del Norte po. Good morning sa inyong lahat po mga kaibigan. Itong pag-usapan natin ngayon mga kaibigan, kasi kahapon may nag-comment sa akin na yung Boston daw ay hindi na daw yun bago, kasi doon daw nanggaling ang lahat ng roundhead po. Totoo yun mga kaibigan, na ang mga roundhead ay sinaunang ano pa talaga yan, sinaunang bloodline pa talaga yan. Pero hindi ako nagsabi na bago yan, kahit ano nyo pa, i-rewind nyo pa yung ano ko, yung vlog ko kahapon. Wala ako sinasabi na bago yung roundhead mga kaibigan, kasi alam naman natin yun, ang roundhead ay talagang mga lumang bloodline na po yan. Pero hindi ko lang alam na ang mga Lazy Roundhead, yung ano pang ibang mga roundhead yan, yung mga Shilton, nagaling talaga sa Boston yan. Kasi ang pagkakaalam ko, pumutok kasi yung Boston Roundhead sa mga panahon lang na ito na po, na i-breed nila Marlon Esculin at saka itong sa ba yung lugar nila, kalimutan ko, sina Martin Esculin po. Kasi naman mga kaibigan, pag ang Boston po ay na-cross mo sa anong klaseng sweater, ay talagang nagninik po sila mga kaibigan. Alam naman natin yun na ngayong time na ngayon ay talagang talagang nagninik po yung Boston at saka sweater mga kaibigan. Pero ang mga bloodline na yan talaga ay galing kay Sir Lancid Latore po. Hindi ko lang alam kung anong nakuha ni na Martin Esculin, yung light side ba, dark side, o yung millionaire. Sa pagkakalam ko mga kaibigan ay yung Boston po ay nanggaling talaga yan kay Sir Lancid po. Talagang magkakabarkada lang yan, kasi parehong taga yan, Big Cross Kaya sa atin mga kaibigan ay di ko lang alam, na di ko pa na-research yan kasi sa pagkakalam ko dati mga kaibigan, yung mga sikat dati ay yung Lazy Roundhead lang po, yung inalagaan sa tatay ni Jet Sweater. Ay alam naman natin na idol natin si Sir Juicy, nanood tayo ng bakbakan doon din natin yan nakuha yung impormasyon na yan mga kaibigan, na itong Lazy Roundhead. Kasi dati nag-alaga din si Sir Biboy yan, yung Lazy Roundhead po. Kaya basta roundhead mga kaibigan, talagang magaling yan, superb din ang cutting ng mga manok na yan. Kaya yun lang masabi natin dyan mga kaibigan. Pero sa pagkakalam ko, itong lahat ng roundhead po, hindi ko lang alam kung saan galing talaga yan mga kaibigan. At saka itong ating topic ngayon mga kaibigan ay ano ba talaga ang pinaka-exciting part sa pag-alaga ng isang manok po? Sa yung mag-alaga ng sisiw, yung mag-meeting ng mga hybrid natin, ay talaga namang ma-enjoy tayo pag sisiw na may inalagaan natin mga kaibigan. Lalo na pag panuorin natin yung mga sisiw, kumakain sila, ay talaga makatanggal din ng mga stress po. Pero sa akin mga kaibigan, ang pinaka-exciting na part po ay itong magkondisyon ng manok mga kaibigan. Kasi itong magkondisyon ka ng manok mga kaibigan ay dito po natin malalaman kung ano ba talaga ang na-breed nating mga manok. Kaya ba talaga nilang mag-compete sa mga na level ng sa sabungan mga kaibigan. Kung tayo ay mag-exam na, di natin alam kung ano ba talaga itong nahawakan nating mga bloodline mga kaibigan. Kaya sa akin po mga kaibigan ay ang pinaka-exciting na part sa pag-alaga ng manok po ay itong magkondisyon po. Kasi itong magkondisyon mga kaibigan, sa pagkakaalam ko po ay medyo matagal ang proseso mga kaibigan. Kasi paano yung kung ikaw naman ay medyo baguhan pa, ay mahirapan ka talaga mga kaibigan. Lalo na sa itong tinatawag lang mga about moisture, itong carbo loading. Pag hindi mo yan pinag-aralan mga kaibigan, talagang mahirapan ka po. Lalo na pag wala kang mentor, itong mga pagkain na ibigay mo sa 21 days, ganun. Itong anong klaseng ipot pagdating ng mag-quinting ka, talagang mahirap po. Talagang pag-aralan mo talaga mga kaibigan. Sa advice ko bilang isang magmamanok din, manood kayo sa mga social media mga kaibigan, nandun naman lahat yun. Saka tingnan nyo po yung mga
conversation, lalo na kay Sir Juicy, kay sa bakbakan na talagang matuto ka po. Kasi yung kay Sir Juicy, mga kaibigan, ay mga ano din sila sila yung mga pinaka una din sa pag pinag-usapan ay ang pagmamanok. Nako, doon ka ma-excite mga kaibigan, yung lalo na pag pinag-usapan niya yung mga lumang bloodline, yung mga breeder dati pa. Napakaganda pakinggan po. Kaya sa atin mga kaibigan, bilang isang magmamanok din, magilid-gilid boys, talagang pag-aralan natin yung about conditioning po. Kasi ang conditioning mga kaibigan ay dito ka talaga ma-excite at saka dito ka talaga ma-enjoy po. Sa akin po mga kaibigan ay alam po naman yung about conditioning, pero hindi pa talaga natin masasabi na itong ginagawa natin ay eksakto ba or siguro mga kaibigan baka nasa 20% lang tayo po. Tayo naman mga kaibigan hindi naman natin masasabi na itong ginagawa natin about conditioning ay tama. Ito sa atin mga kaibigan, sa tingin ko po ay sa buong buhay natin mga kaibigan ay talagang siguro mga kaibigan nag-study lang tayo mga kaibigan habang buhay mga kaibigan. Hindi tayo makapagsabi na itong ginagawa mong conditioning ay tama. Kasi naman, ang manok naman, pag kinakondisyon mo o hindi mo kinikondisyon, mananalo pa rin kahit pinakasimple lang, mga kaibigan, ito magpurga ka. Naku, ang dami na pong dyan, mga kaibigan. May magpurga na sa gabi. Pakainin mo ba o hindi ba? Mag-bacterial flushing ka ba o ano bang gawin mo pagkatapos? Mag-inject ka pa. Naku, ang daming proseso po, mga kaibigan. Kaya, maswerte ka kung may mentor kang medyo may edad sa'yo na marami na ring experience po. Kasi huwag mo mga kaibigan na marunong ka na, hindi ka na pwedeng mag-adapt sa ibang mga estilo about conditioning. Kasi mga kaibigan, kailangan kung mag-condition ka kailangan mo talagang i-try kung ano yung mga napakahirap po, lalo na itong ano bang gamitin mo, with feeding ba, dry feeding ba, itong mga tablita, kaplita ba, ano bang gawin mo. Napakahirap po. Kaya sa akin naman mga kaibigan, dalawang klase itong mag-condition ka. Kung magamit ka ng wet feeding or dry feeding. Kasi yung dry feeding mga kaibigan, kung sa akin lang, ang ginagamit ko nung mga kaibigan, itong tablita lang sa palagi nating nasabi, itong Inirbon, saka B12, Ribicon, saka B22. Pag mag-wet feeding naman mga kaibigan, ito na yung may mga halo na mga Dextrose powder, yung wheat germ, ganun, yung mga milk. Dalawang klase mga kaibigan, pero sa akin naman mga kaibigan, pag medyo mahirap yung labanan, ay dito ka tayo sa wet feeding po. Kasi sa wet feeding mga kaibigan ay talagang lang po, ay talagang napakatibay ang manok. Pero hindi ko naman sinasabi mga kaibigan, pag gumagamit ka ng mga multivitamins po na hindi na pumapalo yung manok mo. Kasi mga kaibigan, yung na-vlog ko na Inirbon B12, Ribicon B22, nako, lumalagitik ang palo ng mga manok po, lalo na pag marunong kang bumigay mga kaibigan, marunong kang magbigay talaga ng yung, lalo na pag tingnan mo yung vlog ko mga kaibigan, yung yung mag-skip 1 day ka lang, tapos 3 days before the fight, pahinga ka, last bigay mo yung lang, Ribicon or Inirbon. Yun mga kaibigan ay napakalumang mga vitamina lang yun, pero pag ginagamit mo yun mga kaibigan sa conditioning, makikita mo rin talagang may mga palo yung manok mo po. Yun lang mga kaibigan, ito lang ating may share sa araw na to. Good morning sa ating lahat po.